May binabanggit dito, attorney, Article 201 ng Revised Penal Code in relation to Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Siguro paliwanag po natin, bakit po pumasok doon yung kaso ni Pura Luca? Kasi yung Article 201 na yan sa Revised Penal Code penalizes, among other things, no, yung exhibition of acts that tend to offend religion. Or so doon kaya doon final sa kanya kasi nga allegedly yung claim ng complainant is that hindi ko alam kung sino yung complainant, but clearly the complaint there is yung ginawa niya na performance, no, is offensive to the sensitivity of the certain religious groups. Meron so na ba nanggaling. Meron na ba nakulong sa ganito? Attorney, yung talagang na-convict kumbaga? I think, hindi ko alam kung in relation to religion itself meron na, no? But I think meron na for other acts. Kasi yung coverage ng 201 na yan, hindi lang naman religious eh. Meron din dyan condoning crimes, other obscene literature. So dyan meron na. Pero as to religion itself, dyan ako hindi sure, no? And it would be interesting to see kung paano ang progreso ng kaso na ito. Ako din, bilang isang abogado, no? Gusto natin makita kung paano hihimayan ng hukuman ang yung between literature and yung offensive to the religion. Kung where do you draw the line? Yeah. The fact na nagpalabas po, attorney, ng warrant of arrest ang piskalya, ang ibig sabihin po ba niyan, attorney, ay meron silang nakitang batayan para umusad yung kaso? Actually, ang naglabas ng warrant of arrest, hukuman na, no? Hukuman na to. Yes, hukuman na. Tanging korte lamang ang pwede maglabas ng warrant of arrest. No? So, merong nakita na probable cause para doon sa charge laban doon kay sa respondent. Oo. Ngayon, isa lang po yan sa marami pang kaso mga final sa kanya. Tama po ba ako doon sa sinabi ko kanina na kapag kunyari sa Cebu, ganitong kaso ang final at naglabas ulit ng arrest warrant, kakailanganin po ba na si Pura Luca ay kapag may warrant of arrest na ay dadalhin from Manila to Cebu o kahit na ano na lang, dito na lang sa Manila gawin? Well, yung warrant kasi, no, dapat yan ibalik sa korte, i-serve doon sa nag-issue na yan. So tama ka doon, Julius, na kung sa Cebu ito in-issue, ito ay dapat i-serve, no? Kumbaga mag-bail din siya doon para sa kaso na yon na nilabas ng warrant sa Cebu. So kailangan meron po siyang personal na appearance doon sa sa korte sa Cebu. Generally, kailangan ng personal appearance pero may mga sitwasyon, Julius, na pwede mo maproseso ang bail in a different location. Pero generally, yes, you have to appear. Ayun. You have to appear. Oo eh. Generally speaking, yes, you have Generally. to appear. Yun na. Yun ang mangyayari sa kanya. So ganun, no? Yes. Oo. Ngayon itong bail na 72,000 under the sa mga korte po ba? Ganito talaga yung amount o nane-negotiate po ito para bumaba? Pwede mo naman i-request na ibaba ang bail, no? Magbibigay ka lang ng mga dahilan sa korte tulad ng kakulangan sa kakayanan or insufficient resources o sa tingin mo naman masyadong mataas yung bail para dun sa nature ng offense. So pwede mo tong hingin pababaan sa korte at korte ang magsasabi kung gustuin itong kung papayag ito na babaan yung bail mo. Pero pwedeng i-request na babaan. Pwede i-request. Ito po ba yung tinatawag nilang bail bond? Tama? Yes, effectively. Pareho lang siya sa bail bond. Effectively, yun na din yun. Oo, kasi nananawagan siya para sa tulong, para mag-raise ng funds. So, gusto natin malaman din kung yung amount na dinedeclare ng korte na bail niya, ay yun nga ba talaga yung amount o pwedeng, yun nga, sabi nga ni attorney, pwede palang pakiusapan na mas bumaba yung babayaran. Yes, magpa-file ka lang ng motion for reduction of bail, no? Tawag doon. And this is state mo yung mga dahilan mo. Yeah. So, halimbawa, yun nga, ang pinaka-common of course is hindi sufficiente yung resources para mabayaran yung bail. Ako, attorney, meron lang akong rhetorical question. Halimbawa, kayo ang legal counsel ni Pura Luca Vega. Ano bang maipapayo mo sa kanya sa mga panahong ito, attorney? Ano magandang ipayo? Diba? Ako sa akin, no, sa karamihan ng kaso, not just that particular case, but cases in general, usually, nadadaan sa maayos na usapan. Ibig sabihin, no, maraming kaso na hindi naman na sana aabot, hahantong pa sa pagpa-file kung nag-usap lamang yung mga partido. No? I think valid naman, of course, yung
na-feel ng iba that they were offended. So, pag-usapan lang and then maybe make amends kung anong pwedeng gawin. Yun siguro ang aking mapaparo. Alam mo, pareho tayo na opinion. Not just this particular Pareho tayo. case, but Yeah. cases in general.